Alright, yes mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, medyo nalungkot ako nung nakita ko tong balitang to. Pero, syempre, naniniwala talaga ako na itong si Mayor Magalong is for the Filipino people. Kahit pa sabihin natin na yung tao nakikita natin sa screen na gumagawa ng maganda, 'di ba? Gumagawa ng echoes na kung saan talagang pupurihin sila ng mamamayang Pilipino. May mga ganong tao tapos sa likod nun, may ginagawa na palang katarantaduhan kung totoo man. So tingnan nyo tong balitang to. CIS party list kasama sa list ng mga flood control contractor ayon kay Magalong. So ngayon ang pinakatanong natin dito, Senator Erwin Tulfo, kasama din kaya siya sa iimbestigahan ninyo? Tanong lang, mga minamahal. Nalulungkot ako kasi itong si Erwin Tulfo, para sa akin, okay naman siya 'di ba? Pero despite na, well, kung sa bagay, kahit okay siya sa atin, mga minamahal, pag merong nagawang mali, syempre hindi po tayo tuta, hindi tayo aso na magpapaamo sa kanya, yung papalagpasin lang natin, hayaan lang natin. Hindi naman kasi tayo yung tipo ng taong fanatiko. Si Benji Magalong na yung nagsalita O, tingnan nyo tong video na ipapanood ko. Ito ba yon? Nagtatanong lang ako mga minamahal, kung ito ba yon? Yung palpak. Oo. Dito nga po sa La Union. Alam nyo naman yung La Union is baluarte. 'Di ba? Ng mga Tulfo. Fake tubes are discovered in a flood control project in Barangay Acau, Bawang, La Union. Public Works Secretary Vince Dizon points out the tubes attached to the structure were mere props. The tubes, known as weep holes, are supposed to measure 2 meters and cut through the structure, but officials found them cut into short pieces. Ooh. The agency also notes the metals used for the project were too thin. Dizon says the 180 million peso project is substandard. The contractor behind the project is Silver Wolves, but officials could not provide other details. The project was reported completed in March 2025 but remained under construction at the time of inspection. With Dizon is Baguio City Mayor Benjamin Magalong, who is also a special advisor to the Independent Commission for Infrastructure. Imagine nyo yun, Mark as complete? Grabe. Fake tubes in La Union, I-search nga natin, mga minamahal. Wait lang. Okay, kasi kasama sa Independent Commission for Infrastructure itong si Benji Magalong Okay, La Union. Wait lang. Talaga nga namang dito nga po sa ating nakalap na research, yung CIS, mga minamahal, is itinutulak ng pamilyang Tulfo. Oo, malakas yung kanilang boto dyan sa Region 1, lalo na po sa La Union at dito nga po sa Ilocos. And then si Representative Erwin Tulfo mismo, na ngayon ay isang senador, ilang beses na rin nagpakita at koneksyon, suporta, 'di ba, sa mga lokal na leader diyan sa La Union. So, historically, ang Tulfo brand bilang media personalities at bilang political endorser ay tumatak na sa Northern Luzon dahil sa kanilang pagiging pro-masa and image ang pagiging matunog sa radyo, television. So, sa madaling sabi, talagang yung La Union ay baluarte nila. Ngayon, mga minamahal, medyo nalungkot lang talaga ako nung narinig ko tong balitang to. Pero si Benji Magalong na yung nagsalita na we all know naman na anti-corruption siya. So dinala niya itong si Vince Dizon dyan nga po sa La Union, and tingnan nyo, mark as complete daw po. Di umano yung proyekto doon, pero hindi naman talaga kompleto. Tapos puro mga substandard. Alam nyo, lagi talagang napapasok sa sa controversial, itong pamilya ng mga Tulfo. Ngayon, itong si Erwin, alam ba ninyo yung history ni Erwin Tulfo? 'Di ba? We all know na dati siyang broadcaster, kilala ko sa pagiging matapang, 'di ba? Kilala sa pagiging palaban.
at wala daw kunong inuurungan. Pero sa kabila ng kanya mga image na ganyan, hindi siya ligtas sa malalaking issue. So, unang-unang issue niya dyan is yung citizen at neutralization issue. Matagal na yung tinatanong yung pagiging natural born Filipino ni Erwin Tulfo, and yan din po yung one of the reason kung bakit hindi siya na-appoint na DSWD secretary noon, dahil nga po questionable ang kanyang pagka-Pilipino. Pangalawa, ang daming libel case niyan ni Erwin Tulfo. Kami dito nag-ano lang kami ng aming mga pahayag ha. Madaming libel case yan. Bakit? Kasi ilang ulit na yung nakasuhan yang sa Erwin Tulfo dahil sa kanyang mga pahayag on air. Kasi nga matapang eh. 'Di ba, palaban? So, kilala nga siya sa pagiging prangka, pero minsan, may times na umaabot sa punto na nakakasira na siya ng reputation ng iba. Kumbaga, parang ang hangin mo sa sarili mo, ang baho-bango mo sa sarili mo, pero yung baho mo, tingnan ninyo, lumalabas na ngayon, kung totoo man. 'Di ba? Tapos, nag-public apology din to mga minamahal sa mga military. Naalala nyo before, nung nagbitaw itong si Erwin Tulfo ng matitinding salita laban sa mga sundalo sa Philippine Army. So, ang nangyari, nasaktan ang ating kasundaluhan. And it leads na kailangan niyang humingi ng public apology sa kanyang mga reckless statements. Bukod pa doon, meron din tong tinatawag na conflict of interest eh. Siyempre, bilang miyembro, mga minamahal ng isang Power Tulfo family, lagi siyang nasa spotlight. 'Di ba, kapag may mga proyekto, endorsement, at 'di ba, koneksyon sa gobyerno. Kaya ngayon na nadawit itong ACT-CIS sa flood control, hindi na nakakapagtaka. Hindi na nakakapagtaka. Medyo nagulat lang. Pero hindi na tayo magtataka. Bakit nadamay agad ang pangalan ni Erwin? Parang ang nangyayari kasi dito, history repeat itself. Lagi siyang nasa gitna ng kontrobersiya. Ngayon, ito yung tanong. Ano ang unang epekto nito? Wait lang, may sinisipon tayo mga minamahal Napa-research lang ako, grabe. Nagulat ako. Akala ko ang ayos-ayos nitong Tulfo. Akala ko ang hindi lang matino sa kanila si Ramon. Si, Rapi, medyo goods din naman siya. Pag grandstanding nga lang. Ngayon, itong si Erwin, hindi talaga ako magwawari na magagawa niya tong mga to, kung totoo man, 'di ba? Ngayon, ano ang epekto nito? Una, syempre, 'di ba, mga minamahal, masisira yung kanyang kredibilidad. Kredibilidad niya mismo, and also yung kanyang party list na ACT-CIS na dapat sana, 'di ba, nagsisilbi sa taong bayan. Pero ano yung nangyayari? Isa din pala sa malakas humot-hot ng pera di umano ng kaban ng bayan. So, pangalawa din dito na epekto nito, syempre, 'di ba, senador itong si Erwin Tulfo, dahil sa dami ng issue, dagdag pa nitong flood control controversy na para bang cherry on top lahat ng gulo. At pangatlo, magmumukhang paulit-ulit ang eksena. Bakit? Kasi pare-parehong pangalan, pare-parehong proyekto, pero iisa lang ang tanong ng taong bayan. Bakit hindi natatapos ang problema ng baha? Diba na sila yung nangangako, na ganito, ganyan, na dami pinangako sa atin, tapos at the end of the day, hindi din naman nila tinutupad. Kaya mga kababayan, hindi lamang ito simpleng issue ng ng mga proyekto. Hindi lang to simpleng issue. Ito ang isa sa pinakamalinaw na larawan kung paano ang mga taong bayan, ang tao dapat sanay pinagsisilbihan. Kaya nga lang, ang nangyayari, tayo ay ninanakawan ng mga tiwaling tinatawag nating public servant. 'Di ba? Itong ACT-CIS, hindi naman natin totally ito binabash, 'di ba? Pero nagtatanong lang tayo, kasama ba to sa isa sa mga imbestigahan? Itong si Erwin Tulfo, 'di ba, mga minamahal? Hindi lang kasi pangalan niya dito ang nakataya 'Di ba? Kundi ang tiwala ng taong bayan. Ang tanong, hanggang ngayon, sa mga Pilipino dyan, kailan pa kayo magbubulag-bulagan? 'Di ba? Hanggang kailan pa kayo magpapaniwala sa mga matatamis nilang salita, pero at the end of the day, kayo din yung kanilang niloloko? 'Di ba? Yung flood control projects na yan, isa po yan sa pinakamasaling muot na pinagkakakitaan ng mga politiko. Meron nga dito sa bandang dito sa lugar namin sa Samar, putang ina, 19 million, tapos fishnet lang yung flood control. Yes, totoo, fishnet lang yung flood control. Ayoko na lang magsalita kung saang lugar yun, kasi baka mamaya si Mima, ma-deads na. 'Di ba? So,
Isa sa pinakamadali nila na nakawan ng pondo is yung flood control. Actually, taon-taon na yan eh. Yan yung pinagkakakitaan ng mga politiko. Ang baba lang ng sweldo ng mga politiko. Diyan sila bumabawi sa mga proyekto kasi may 30% sila, minsan nabubulsa pa. 'Di ba? Pero anong nangyayari? Kapag inuulan tayo, laging may baha. Binabaha pa rin ang kalsada at ang masaklap pa dito, mga minamahal, yung mga tao na pinagkakatiwalaan natin ay sila din pala ang gumagawa ng katarantaduhan. So, ayon na yun ha, kay Magalong. Kasama daw po di umano ang ACT-CIS party list sa listahan ng mga kontraktor na nakibahagi dito. Ibig sabihin, hindi lang simpleng party list para sa mahihirap, 'di ba? Or nagmamarginalize ng mga sektor, kundi isa din tong grupo na nadadamay sa mga proyekto na matagal nang tinatanong ng taong bayan kung nasaan na nga ba ang pera na punta. 'Di ba? Hoping sana for the other year, we achieve a fully government that there is no corruption. We need na maging accountable itong mga public official na to sa ginagawa nilang pagnanakaw sa pera ng kaban ng bayan. Alright, it's me again, Alicia nyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.